Tang ina, hindi tapos yan. Tang ina, ba't hindi pinakita sa ato? Anak ng puta. Putang ina, putang ina. Putang ina talaga. Gago! I hope that very soon, hindi ko na kailangan magmura sa Facebook at sa YouTube para maayos ang mga project. Nakakaawa po yung mga kababayan natin. Kasi yung nakikita kong gawa ng DPWH sa ibang lugar, malayo dito. Ang projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha, kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng barado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. Many months later. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig, ipunin natin ang tubig, ipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Lubog na naman sa baha ang buong Pilipinas. Hindi lang ang Metro Manila, pati ang nasa Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon. Everywhere you look, puro tubig. Ito ay pagpapakilala at pagpapakita sa ating lahat ng failed flood control projects ng pamahalaan na ito. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Sabi ko sa inyo noon, itong impeachment proceedings na ito, hindi ito ang kailangan ng Pilipinas. Ang kailangan natin ay mga konkretong solusyon tungkol sa mga paparating na problema nitong dadating ng mga bagyo, mga pagbaha, at saka itong Super El Nino na kasunod nito. Pero nasaan ang ating pamahalaan? Ang prioridad niya, impeachment, racket, Pax Silica. Kung ano pa ang mga bagay, mga pangako na hindi naman pakikinabangan sa pangmadalian ng sambayan ng Pilipino. At recently nga ay nung ito namang balita nung doon sa pagbaliktad ng 4 na marino na ngayon ay lumulutang yung balita na sila ay nabayaran ng 20 milyong piso daw para sa kanilang pagbaliktad. Para sa maraming Pilipino, hindi naman nahihirapan kaming paniwalaan ang storya na yan. Kasi nakita na natin yan ng paulit-ulit dito sa uling taon, na 3 taon na nakalipas mula noong 2023. Ay patuloy na itong mga pag-ikot ng balita sa korupsyon at katiwalian. At habang pinagtatakpan ng pamahalaan ito sa mga sarswela at mga kung ano-anong mga issue upang iligaw ang taong bayan tungkol sa kung ano ang tunay na kalalagayan ng ating bansa, ito ang kalikasan, ito ang Panginoon, at inilalatag sa ating mga muka sa kasalukuyan kung nasaan tayo bilang isang bansa. Ang mahagandang pagmasdan dito ay ang tila ba biglang katahimikan nitong mga dilaw ng pink, ng mga pulahan, yung mga komunista at saka itong administrasyon. Tungkol ngayon dito sa issue ng pagbaha, tahimik. Pati ang media, social media, ang media panakanaka, inire-report lang kung ano yung sitwasyon ng baha. Pero wala nang bumabalik doon sa issue ng katiwalian sa flood control. Kaya tayo naririto, kung natatandaan ninyo, yung unang zona ng Pangulo, pinagmamalaki niya yung kanyang 5,500 na flood control. Na sumunod na taon, nandyan naman, na-overwhelm lang. Yung sumunod na taon, inamin niya, may mga nagnakaw, pero hindi siya. At sinasabihan niya na mahiya naman daw itong mga nagsipagnakaw. Nasaan na yung mga nagsipagnakaw? Wala pa rin pong nasasampahan ng kaso, kundi yung mga kalaban ng pamahalaan. So paano maniniwala ang taong bayan sa sitwasyon na yan? Kaya nung pa sinasabi ko sa inyo,
Huwag natin masyadong aliwin ang ating sarili dito sa mga proseso natin ng impeachment. Balikan natin yung totoong problema ng ating bansa. Yung flood control, yung katiwalian, at yung walang habas na pagnanakaw. Kasi sa tingin ko, ang impeachment nito at ang lahat na nangyayari ngayon sa politika ng bansa ay pagliligaw lang sa mga Pilipino upang hindi natin mapuna na kung nasaan yung totoong problema. Ito nga, yung nakawan sa flood control. Pero yung kalikasan na nagre-reveal ng lahat. At nire-remind tayong lahat ng mga Pilipino, kayo na mga nasa administrasyon, yung mga dilaw, mga pink, yung mga komunista, na pumapalakpak, takot na takot banggitin yung pangalan ni BBM. Pag ang pinag-uusapan ay flood control, kasama na sila doon sa mga nagtatakip. Ang inyong katahimikan ay bahagi ng inyong pagpayag. Ang inyong katahimikan ay nangangahulugan ng inyong pagkonsinti dito sa nagaganap sa ating lipunan. So wala kaming tiwala sa inyo. Ang inyong mga patutsada ng mga ikulong na yan, mga kurakot, hindi kami naniniwala dyan. Kasi bahagi kayo ng pangungurakot na ito, kanya kayo naandyan sa panig na yan. Hindi nyo maitatanggi na ang hanay ng mga pula, ng mga komunista, ng mga dilaw, ng pink, ay kakapanalig na ngayon ng administrasyon ni Marcos. Kaya hanggang ngayon, yung mga totoong sangkot dito, pabalikan uli natin. Yung mga malinaw na pangalan na dapat ay nadamay dito ni hindi na ngayon pinag-uusapan. At ngayon itong si Erwin Tulfo ay sinasabi niya na hindi niya na iimbestigahan talaga yung flood control. Ipapasa na daw niya sa ombudsman. Bakit nga naman niya iimbestigahan? Kasama yung pangalan niya doon sa binabanggit ng 18 Marines na nabibigyan or nabigyan di umano ng mga maleta. So, natural lang talaga na hindi mo nabuksan ito. Despite of the previous posturing at pagyayabang sa Senado na marami silang ipapasampina, papatawag yung 18 mga marino, ngayon ay umurong na yung kanyang at ipapasa na lang daw niya sa ombudsman. At hindi naman na sikreto ito, alam na natin to, pag ito ay nakarating sa ombudsman, ang makakasuhan lang nito sigurado yung mga oposisyon na naman. At yan ang kalalagayan natin ngayon. Hindi makakasuhan ni hindi na imbestigahan si Amena Pangandaman, sina Lucas Bersamin at saka si Adrian Bersamin, ni hindi ipinatawag, ni walang ginawang anumang uri ng imbestigasyon laban sa mga tao na ito. Ang mga favored na mga sinasabi ni BBM ng mga kontratista, wala ring nangyari. Yung 65 contractors ni Ping Lacson, wala ring nangyari. Nasaan ang lahat ng ito? Ibinabao na sa limot at inaasahan nila maigsi ang memorya ng mga Pilipino at hindi na natin matatandaan ito. Pero nagkakamali kayo. Hindi ang impeachment ang magliligaw sa amin sa katotohanan at sa kung ano mga dapat naming tanungin. Meron kayong pananagutan. Ang administrasyon na ito ay bahagi ng malawakang nakawan, ang pinakamalaking nakawang naganap dito sa kasaysayan ng Pilipinas. At walang matinong Pilipino ngayon ang naniniwala sa inyo na walang kinalaman dito ang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Maaaring yung mga pink, yung mga dilaw, yung mga komunista, at syempre yung mga loyalista, mauuto nyo tungkol dyan. Pero hindi ang mga ordinaryong Pilipino, hindi mga iskumbro. Kasi patuloy kami sa aming pagmamasid, sa aming pakikilahok, sa aming pag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.